Praise the Lord. Let us open our Bible on Isaiah chapter 42, verse 16. Praise the Lord. And I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in the paths that they have not known. I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them. All right. Tandaan natin ito na mensahe ito ng Diyos sa iyo. Personally. Mensahe ng Diyos ito sa akin. Mensahe ito ng Diyos sa lahat ng mga tao sa mundo. Individually. Kung meron mang blind date dito sa mundo, example, merong lalaki na gusto mag-propose sa kanyang iniibig. Tapos sabihin niya na meron tayong date. Pero hindi alam ng babae, magpo-propose na pala ang lalaki. So with all the surprise sa babae, yun pala ang kanyang date na kanyang haharapin. Ganon din sa Diyos. Parang blind date din ito sa atin. Sinabi dito, I will bring the blind by a way that they knew not. Kung ang Bible ang ating basahin, intindihin ng gusto, ang Diyos nag-propose sa atin. Ang Diyos nag-propose sa atin na aasawahin tayo niya. We are the bride. And He is the groom. Dahil sa salita ng Diyos, nalaman natin na meron palang tinatawag na marriage of the Lamb. Na kung saan, ito yung pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo na lahat ng mga tao sa mundo na binigyan niya ng proposal, maghanda. Maghanda sa kanyang pagbalik for the marriage. So, tayong lahat, pinaalam na niya sa atin yung kanyang proposal na when in fact, we don't have any knowledge and awareness about this. Since tayo, earthly, siya ay heavenly. Pero ganun pa man, binilang niya na tayo ay maging kabahagi ng kanyang kaluwalhatian, kayamanan, kaharian. So yun ang proposal niya sa atin. Binuksan niya yung ating blindness sa mga bagay na hindi natin nalalaman magpakailan pa man. At nalaman natin na may proposal siya sa bawat isa sa atin. Napakakasalan niya tayo sa pagbalik niya sa isang kondisyon. You must be found virgin spiritually. You must be found nakadamit ng puti, linen, cloth, white and clean. Na walang iba, the righteousness of the saints. At sinabi dito, I will lead them in paths that they have not known. Before, we don't know what is the path of righteousness, the path of holiness, the path of uprightness. Isa yan. After the proposal, napapakasalan tayo ng ating Creator, ng ating Savior, ng ating Diyos, at ang marriage sa kanyang pagbalik, whether you are dead or alive, basta handa ka, ayon sa kanyang binigay sa iyo na instruction, 100% yan. Kaya habang nabubuhay pa tayo sa sanglibotang ito, ililid niya tayo sa paths
na hindi pa natin nalalaman magpakailan paman. Ano yun? The path of righteousness, the path of holiness, the path of uprightness, the path of being sinless. Pinaalam niya sa atin lahat yan. Hindi yan tinago ng Diyos sa atin. Kaya, yun yung pag-lead niya sa atin. Sa isang blind date, na na-shock tayo, nag-propose siya sa atin. And the venue of our so-called habitation together with Him is His kingdom. And the duration of our relationship with Him is eternal. And the riches na ating tatamuhin, it is beyond imagination. It's innumerable. It's hard to describe ang kayamanan na ating tatamuhin. And the glory, ang kaluwalhatian na ating tatamuhin, na igagrant ng Diyos sa atin, this will never fade away. Hindi ito mag-fade away. So ang daming mga bagay na hindi natin nalalaman na pinapaalam niya sa atin. Kaya itong paths na ito na kung saan niya tayo ililid na hindi natin magpakailan paman nalalaman noon at wala tayong idea, ngayon meron na tayong kaalaman. Lumakad tayo sa daan ng kanyang tinuturo sa atin para yan na yung magiging batayan kung tayo ba ay tatanggapin sa kasalan na yan, sa marriage of the Lamb na yan. Kung yan din ang batayan kung tayo ba ay tatanggapin, hindi tayo ma-eject or ma-expelled in the presence of God. Ito na yung paths na pinapaalam niya sa atin na dapat nating lakaran. Path of righteousness, holiness, sin, without sin, lahat-lahat. At si Jesus ang nangunguna sa path na yan. Hindi mahirap sa atin lumakad dyan kasi merong nauna sa atin. May nagli-lead sa atin. Kaya yung inawit nila sa choir, He leadeth me. Yung inawit kanina sa special number, My life is in your hand. Totoo man yan. Pagkunin na ito ng Diyos sa may-ari, wala tayong magawa. Pero see to it na habang tayo pinapahiram pa sa atin dito sa katawang panglupa, dapat ma-please na natin ang Diyos. Dapat magawa na natin ang will niya. Dapat gagawa tayo ng makalipay sa iyaha para pag-abot sa panahon kung kwaunatan niya, yan atang dawaton, uban niya sa walang katapusan. Mahirap kasi, habang nandito pa tayo, pinapahiram pa ng Diyos, ingrateful tayo, wala tayong pasalamat, wala tayong parangal, wala tayong obedience, wala tayong humbleness sa Kanyang pinapagawa sa atin dahil malikot yung isip natin, malikot yung ating utak, laging nagre-resist, laging nag-question, laging disobey, laging nag-alinlangan. So, anong mangyari ngayon? Pag kunin na tayo ng may-ari, i-reject tayo. Sabihin ng Diyos, ikaw nung nabubuhay ka pa, wala ka talagang pagparangal sa akin. Paano kita tanggapin sa aking proposal sa iyo? Dahil hindi mo kinilala yung aking pagkamanggagawa sa iyo at umibig sa iyo na nagpakamatay sa iyo at hinayag ko na lahat sa iyo ang daan, pinaalam ko na sa iyo lahat na dapat mong tatahakin, pinaalam ko pa sa iyo ano ang meron ka dito sa akin, pero ganun pa man, wala kang pinapansin. Hindi mo binigyan ng kabuluhan, kaya kung binigyan mo pa ng kabuluhan, nag-obey ka sa akin without all resistance. Nag-submit ka sa akin without any question and doubt. Wala kang trust sa akin, sabi ng Panginoon, ng Creator. O ito ang bagay sa iyo, kakas ka ng Diyos. Kaya kung meron mang pinakakilabot na magalit ang Diyos, ikakas ka ng Diyos.
Sabihin ng Diyos ng mga angels, bind that person, hands and feet. Talian nyo yung kamay at paa. It-cast nyo siya doon sa place na tinatawag na eternal fire where the gnashing of teeth will be happening there. O kaya, sa buhay natin, hindi natin alam yan noon, pinapaalam lahat ng Diyos. But, privilege na makaangkin tayo ng kaligtasan and the wrath of God, which is the punishment, if we refuse to love God. Kaya napaka-importante itong mga kaalaman ng Diyos na binibigay niya sa atin. Huwag na tayong magpakita pa ng pag-alinlangan, kailangan pang pilitin, kailangan pang bulahin. Hindi naman tayo kailangan bulahin pa, kailangan pag-ulog-ulogan. Hindi na kailangan yan. Huwag nating hanapin yan sa Panginoon. We cannot expect that. Yung ginagawa ng mga tao na mahilig mag-ulog-ulog, flattery, kilitiin ka, kiligin ka. Hindi ganun ang Diyos. Hindi natin na-expect ang Diyos straightforward yan magsalita. Kaya nararapat sa atin, worship God in spirit and in truth. Para sa ganon, sahod lahat ang kanyang mga tinuturo sa atin na daan na hindi natin magpakailan pa man nalalaman simulat sa Paul. Ano pa? I will make darkness light before them. Gawin ko ang madilim na liwanag. Ano yun? The absence of light, darkness is present. Kung wala ang liwanag, darkness nandyan. So ang Diyos mismo, who is the light, gusto niya, ang presence niya, iparating sa buhay mo. Para yung darkness. Ano yung darkness? Hindi mo alam saan ka patungo. There is no certainty, there is no clarity, there is no, we could say, direction. Pag sinabing darkness, minsan sinabang ko yan si Elijah noon, makyat kami ng Madsayap. Parang buhay pas Mami Aurora Algabre. It so happened na nag-shutdown yung sasakyan. Yung puti, yung pinakaunang sasakyan na binigay ni Lord Jesus. Gabi. Walang ilaw, walang kailaw-ilaw. Ito si Elijah, takot ng dilim. Iyak siya ng iyak, iyak siya ng iyak, iyak siya ng iyak. So imagine natin ang kadiliman. Pag hindi yan liwanagan ng Diyos, saan tayo papunta? Kapahamakan. Sa miserabling kalagayan. Pero kung liliwanagan niya ng Diyos, meron na tayong certainty, meron tayong peace of mind, meron tayong expected end, meron tayong magandang future. Yan ang gusto ng Diyos gawin sa atin. I will make darkness light before them and crooked things straight. Ano yung crooked things? Mga kabaluktutan ng ating buhay. Pag sinabing mga kabaluktutan, yan yung mga bagay-bagay na kasuklam-suklam, karumal-dumal, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. So therefore, hindi yan tanggap doon sa kaharian ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng pagkakataon tuwirin lahat yan. Tutuwirin niya ng Diyos. Pero kung tutuwirin man yan ng Diyos, kailangan tayo magtiis sa rebuke. Kailangan tayo magtiis sa mga paalaala. Kailangan tayo magtiis sa mga matatalas na salita ng Diyos. Tingnan mo yung bakal. Ayan si Brad Silio. Sino pa yung mga magagaling mag-welding dito?
Si Brad Jan Traso. Yung mga lalaki natin, Brad Charlie, yung mga wilder dito. Brad Pubs. Pag meron kang gustong tuwirin na bakal, bagahin mo yan. Anuhin mo yan ng apoy, blowtorch, papulahin mo yan. Kasi pag magpula na yan, pag pukpok mo yan, malambot. Mag-conform yan sa form na gusto mong, kung tuwid yan. So ganun, pag tinutuwid ng Diyos yung kabaluktutan natin, do not expect comfortable words. Do not expect yung huwap-huwap. Hindi yan. Hindi tayo matutuwid yan. Kaya sa buhay natin, kailangan marunong tayong tumiis sa mga matatalas na salita ng Diyos. Kasi pagtutuwid yan ng Diyos sa atin, mahalaga masyado yan. Kasi kung hindi matuwid yung kabaluktutan natin, hindi tayo katanggap-tanggap sa kaharian ng Diyos. Hindi talaga. Kaya itong pag-lead ng Diyos sa buhay natin, kailangan maintindihan natin ito. Kaya nga sabi nga ni David, sino man ang mag-rebuke sa akin ng mga matatalas, my prayer shall be upon that man. Sino man ang magtutuwid sa aking kabaluktutan, kahit anong gawin niya sa aking, papahiyaan niya ako para lang ako magising. Ang prayer ko, bibigay ko sa kanya. Ang respect ko, lalo kong ipapakita sa kanya. Kasi ang Diyos, lahat ng kabaluktutan natin, gusto niyang tuwirin. Pero bagahin tayo. Tiisin mo yan. Praise the Lord. Kasi ikabuti mo yan. Kabuti natin yan. Love yan ng Diyos. As I love, I rebuke. Sabi dyan. These things will I do unto them and not forsake them. Gagawin niya ng Diyos sa atin at hindi niya tayo pagsasawaan, tatalikdan, itatakwil. Gagawin niya ng ating Panginoong Diyos. So ano yung sinabi dito na I will lead them in the paths that they have not known. I will bring the blind by a way that they knew not. Bakit? Nag-aral tayo ng kinder. Ako, hindi man ako dumaan ng kinder. Parang wala mang uso masyado yung kinder noon. Diretso man ako grade 1. Pag 6 years old ko, pasok ako ng grade 1. Kaso, hindi ako tinanggap ng principal dyan sa Don Manuel ba yan? Kasi sabi ng principal, Dong, hikapa na rin dalunggan, ag-iagi imong kamot diri sa ulo. Di ba man kabot ang akong fingers diri sa dalunggan, di man magunitan. Ingon siya, nang si Lula Bastion man nagkwasa ako, ay lang na i-enroll, next na, pag 7 years old na niya. Kaya gitanaw niya akong mata, nga murag ka ng bitoko. Bitokong yun, di kayo murag bitokon. Say, matulog lang na diri. So, lahat ng natutunan natin grade 1, primary, secondary man lang ako. Kayo dyan, nakarating kayo ng tertiary o kolehiyo, hanggang minaster nyo lahat ng kung ano yung naging profession kayo, nakapass kayo ng board exam, naging professional kayo. I-sum up natin yung natutunan natin sa education natin, plus experience pa sa buhay natin. I-ano mo yan, i-total mo lahat yan, equals ilan yan. Pero itong magtuturo sa atin na creator of everything, tuturuan niya tayo higit sa total na ating natutunan sa buong buhay natin. Super knowledge, super wisdom. Kaya masarap ang nagtuturo sa atin yung creator natin, yung lumalang sa atin lahat. Kaya pakinig tayo ng husto sa salita ng Diyos. Kasi pag siya na ang nagsasalita, itotal mo man yung natutunan mo, plus experience mo, plus i-advance mo na yung iyong
marating hanggang mag-80, 90 anyos ka, hindi yan makakompete sa wisdom, knowledge na matutunan natin mula sa ating Creator. Kaya, ano ang isang impormasyon niya gusto niyang ipaalam sa atin lahat ngayon para malaman natin? Basa. Revelation 3:17. Praise the Lord. Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Yan. Hindi ito halos napapansin ng mga tao sa sanglibutang ito to be considered as true and faithful. Kasi ang mga tao, they are refusing to understand what God would like to let us understand. Yung bang gusto ng Diyos na ipaunawa sa atin, ang mga tao, they keep on resisting to understand just to appreciate the way they understand. Yung bang mga tao na kung ano yung naunawaan nila sa sarili nila, yun lang ang i-uphold nila. Pag binibigyan sila ng Diyos ng knowledge and understanding, hindi nila pinapansin. Kanila pa rin ang pinapansin. Ito ngayon, dahil nagsalita ka, ako mayaman, marami akong increase ng mga mabubuting bagay, hindi ko na kailangan ang ano paman. So, itong taong ito, satisfied na siya of what he is, being rich, increase of good things, and he doesn't need anything. Hindi niya kailangan ng ano pa. But in truth, sa katotohanan lang, sinabi dito, and knowest not, hindi mo alam. Kaya blind ka eh. Hindi mo alam, darkness, ang iyong status. Hindi mo nakikita because of darkness. Hindi mo napapansin because of blindness. Kaya yung Creator natin, nagsasalita siya sa atin. Ito na. And knowest not that thou art wretched, miserable, poor, blind, and naked. Alam mo, pag ang Diyos nagsasalita, it might not be based on your present status, but He is telling you, more importantly, sa buhay mo, because this is all about lasting. This is all about reality. This is all about the actual thing na darating sa buhay mo. He is telling us. He is telling us frankly. He is telling us faithfully. Ginasutian niya taba out of His pagkaprangka, out of His knowledge and wisdom na makaya niyang tingnan ang ating latter end, ang nasa unahan natin. That is why before it is too late, gusto niya nang sabihin. Gusto na niyang i-inform tayo. Kasi pag ma-impyerno tayo, wala tayong 1% na i-blame ang Diyos kasi everything has been already given. And no one from among us, tulad sa panahon ni Noah, binahan niya ang mundo, nagbigay ng Diyos ng warning. Sodom and Gomorrah, nagpadala siya ng mga angels doon to give warning. Pero ang mga tao, ganun pa rin. They don't care. They don't believe. They don't feel the reality, the truthfulness, the accuracy of God. Bakit? In the first place, hindi nila nakikita ang Diyos eh. And that is the most problem. They are faithless. Kaya nga unbelief is a sin. Unbelief will bring you to destruction. Why? Because you are trying to remove God in your knowledge. Parang sinusubukan mong kukunin ang Diyos sa iyong kaalaman. Sino ngayon ang magbibigay sa iyo ng
information na hindi mo alam na dapat mo malalaman. You are not aware na dapat kang ma-aware. So, yan. Itong wretch, miserable, poor, isahin na lang natin yan. Pag poor ang tao, wretch. Pag poor ang tao, miserable. Yung tatlo na yan, wretch, miserable, and poor, isahin na lang natin yan. Blind, this is pertaining the seeing eye. Naked, this is pertaining our entire body to be clothed. Ano ngayon? Ang counsel ng Diyos para maintindihan natin itong point ng Diyos. Bakit nagsabi siya, hindi mo alam. You are not aware. You are not knowledgeable. That indeed, poor ka, miserable ka, wretch ka, blind ka, naked ka. So, ang point ng Diyos nito, He is telling you what really you are. Kung ano ka talaga. And He is teaching you to avoid blindness, poverty, nakedness. Gusto niyang ma-avoid ka dyan. Kaya makinig tayo sa ating Creator, sa salita ng Diyos. Praise the Lord. God has good intention to all of us. Mabuti ang intention para sa atin. Wala siyang bad intention. Si Satanas may bad intention. Pero most of the people are what? Appreciating Him, praising Him, glorifying Him. Hindi nila alam what is really yung purpose ng dyablo. Pero ito namang Diyos, sometimes, mostly, being mistaken. Di ba mayroong awitin na, ano yan? He is too good to be unkind. Ano pa? He is, basta, naging negative, yung perception ng mga tao sa Diyos. Bakit? Bakit kaya ganun ang nangyayari sa mga tao sa sanglibutang ito? Kulang talaga ng faith. Kulang ng trust. Pag mag-utos ang Diyos kasi, pag wala kang faith, alanganin ka. Lagi mong iniisip, mawalan ako. Lagi mong isipin, hindi na ako mag-enjoy sa mundo, yung flesh ko. Lagi mong isipin, minsan lang ako mabuhay, tapos kukunan pa ako ng kaligayahan. Hindi mo alam, God is looking at your best. Hindi mo alam, God is looking your latter end. Ganun ang ating Panginoon. Ay bakit masarap yung mga bagay na gagawin para sa kapakanan ng laman? Actually, hindi ko dyan masarap. Because they are, una, detestable. Ano pa? They are unrighteous. They are evil. They are crooked. They are filthy. Bakit maraming gumagawa? Bakit maraming nagpapatronage? Because they believe Satan. Ang pinaka-number one nagpo-promote ng kalikuan sa sanglibutang ito. Yun na yung sinabi sa Bible, when light came or come, they loved darkness rather than light, who is Jesus. Kaya sa buhay natin, kailangan natin pagtibayin. So, anong advice niya ngayon? Na sinasabihan niya tayo ng totoo. Ganyan pala ang ating tunay na kalagayan. Basa, Revelation 3:18. Praise the Lord. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Yan. Sino nag-counsel nito? God. Sometimes, yung crowd ba, yung nandyan na makikinig, it depends upon who is the speaker. It depends upon the one that is standing before them.
Pag konti, siguro hindi nila kilala, siguro wala silang background na knowledge kung bakit sila makinig sa taong yan. Ito, Creator of all, who created us. Siya yung nagka-counsel sa atin. Baka ang tingin natin sa Kanya parang kiko. Baka ang tingin natin sa Kanya parang gumagala dyan ng mga taong grasa. Kahit anong sabihin, hindi ka makinig. Huwag naman. Huwag tayo magkamali. Pag ang Diyos na nagsasalita, ang salita na ng Diyos ang nagsasalita, let us render a highest respect. A highest respect. Sinabi dito, ang Diyos nagsabi, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Buying is to acquire. Kaya ka bibili para magkaroon ka. Gold, the Word of God, this is precious and fine gold. So, buy gold, acquire Word of God. Praise the Lord. You must acquire the Word of God by listening, by coming, by worshiping God. You must acquire the Word of God by reading the Bible with all sincerity and in truth. Is it your habit to read the Bible? Is it your daily routine to open your Bible? Pag hindi nyo nagagawa yan sa buhay nyo, huwag nyong ipagpatuloy yan. You are not buying gold anymore. You don't have the purpose and the intention to acquire gold. Ang gusto ng Diyos sa atin, acquire gold. Praise the Lord. Acquire the Word of God by reading, by meditating, by believing, by not opposing, by not contradicting. Convince yourself to follow, to believe. Convince your spirit and your body to obey the pure gold. Now, bakit sinabi dito, buy of me gold tried in the fire? Pag sinabing buy of me, siya yung seller. Pag sinabing buy of me, siya yung producer. Praise the Lord. Kasi siya ang producer nito eh. Pwede, you can buy anywhere. Pero ang sinabi dito, buy of me. Dito ka sa akin bibili. I am the legit supplier of gold. Word of God. Pero ibang klaseng gold yan. Ano? Sinabi dito, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Ibig sabihin yan, the Word of God is no need to be tried. This is already tried. This is already purified. This is already proven. Pure. Ikaw na nagbabasa, ikaw nag-acquire ng Word of God, sa pagpakinig sa banal na salita ng Diyos, sa pagbasa, ikaw yun ang susubukin. See to it, yung na-acquire mo na Word of God, na isusubok sa aktual na pamumuhay mo, see to it. Hindi mo malapastangan ang narinig mo na salita ng Diyos. Pag yan ay tried by fire and it turned out na hindi ka nag-fade, hindi ka nilubad, hindi ka nasunog, meaning to say, you are a reader or a hearer and a doer of the word. And that is tried by fiery trials. Praise the Lord. Tukso. Temptation. Trials, itatry ka ng mga pagsubok sa buhay mo. Kung yung na-acquire mo na Word of God sa puso, sa isip mo, yan ba ay sadya mong in-apply sa buhay mo? That's the time
You acquired gold, the Word of God. Pagdating ng tukso, pagsubok, hindi ka natinag, in-apply mo sa buhay mo, if necessary for you to humble out of persecution, ginawa mo mag-humble. If you are being provoked to anger, nagawa mong mag-concede. If you are being tempted to commit fornication, nagawa mong magpigil mo, nagawa mong mag-avoid. If you are being tempted to commit adultery because you are married, nagawa. So lahat ng Word of God na na-acquire mo sa buhay mo, that can only be precious if it is tried by fire. Yung ating pagpakinig sa salita ng Diyos at pagbasa, that could be only valuable if you are being tried by the test and trials at hindi ka naglubad. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Amen? Praise the Lord. Pero, nagbasa ka, nakinig ka sa salita ng Diyos, may tukso, may pagsubok, nag-give in ka sa tukso, you disregard to be obedient sa sinasabi sa salita ng Diyos, kaya ang sarili natin ang gustong matupad sa buhay natin, yung laman natin, yung pa rin ang binibida natin sa buhay natin, ang sinabi dyan, that gold is no value. You are like a foolish man na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. It cannot stand. It is no value. Kaya nga sinabi diyan, not all that glitters are gold. Not all our Christians are true gold. Kaya, see to it, mabilang ang bawat isa sa atin, tried by fire. That thou mayest be rich. Rich. Mayaman ka sa harapan ng Diyos. Pag tried by fire ka na hindi ka natinag, na-maintain mo pa rin yung pagsunod mo sa salita ng Diyos. Mayaman ka sa harapan ng Diyos because you will inherit the kingdom of God. Mayaman ka sa harapan ng Diyos because God cannot afford you to reject the moment you will go back to Him face to face. Precious ka, mayaman ka. You are one of those that will inherit the riches of the living God. And white raiment. Kailangan meron kang puting damit. And white raiment that thou mayest be clothed. White raiment. Puting damit. That is the righteousness of the saints. Katuwiran ng mga banal ng Diyos. Dahil sila ay hindi magpakailan paman nagdungis sa sarili nila through defilement sa mga paglapastangan sa malinis na salita ng Diyos. He applied the Word of God daily. He applied the Word of God joyfully. He applied the Word of God without doubt. Walang pag-alinlangan. That the shame of thy nakedness do not appear. Alam mo kasi, ang si Peter, nung siya'y nag-disobey, at wala silang kuha, pagkatapos nung napakilala na si Lord Jesus sa kanila, si Peter nakalagay dito, he was naked. And he jumped into the water from the boat. And the net, he make it as his cloth. Gihimo niyang ang net, giputos niya sa iyang lawas because he was naked. So may spiritual meaning yan sa buhay natin. If we are disobedient to the Word of God, we are being unclothed. Wala tayong damit sa harapan ng Diyos. Kailangan yung righteousness of the saints. Lagi yan. Ready. Suot na, lagi natin yan. Hindi tayo mapahiyaan pagbalik ni Jesus. And anoint thine eyes with hyssop. Kaya makita mo itong verse 18, tatlo na lang ang binigyan ng solusyon. Yung poverty, which is kasama ng miserable, tsaka wretchedness.
inisa na lang sa poverty, pero ang solusyon, buy of God gold tried in the fire para yayaman ka. Ikalawa, para mawala yung nakedness mo, magdamit ka ng puti, the righteousness of the saints, para hindi ka mapahiyaan. At ikatlo, last, anoint thy eyes with eye salves that thou mayest see. Saan natin makukuha yan lahat? Na lagyan mo yung mata mo na bulag para makakita ka. Basahin natin. Isaiah 29:18. Praise the Lord. And in that day shall the deaf hear the words of the book, and the eyes of the blind shall see out of obscurity and out of darkness. Yan. Sa araw na yan, ang bingi makarinig sa salita ng libro. Wala namang ibang libro dyan na tinutukoy, the words of God, the Bible. And the eyes of the blind shall see. Makinig ka sa salita ng Diyos. Yung spiritual eye mo, makakita out of obscurity. Anong obscurity? Kalabuan. Darkness. Cloudly. Yung bang cloudy. Liliwanag yan. Pakinig ka sa salita ng Diyos. Liliwanag yung pananaw mo sa buhay mo. And out of darkness, liliwanag ka. So kaya ito na ang gamot ng ating spiritual blindness. Ano pa? Ano pang mga benepisyo? Ephesians 1:18. Praise the Lord. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Yan. Meron pong tinutukoy dito na siya ang magbe-benefit nito. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. So this is only exclusive for the saints. So kailangan tayo makasali doon sa mga saints na yan. Hindi natin ito ma-acquire sa pamagitan ng connection nating kapwa nating kasamahan. Hindi po. This is between you and your God. You have to make promise to your God. We have to make commitment to your God. Gawin mo yan in the eyes of God. Praise the Lord. Kasi pag gagawin lang natin ito sa mata ng tao, hindi yan tatagal. Pag gawin lang natin ito sa mga mapapansin ka ng tao, hindi yan tatagal. That is not valid also. Doon natin yan sa Diyos laging ipakita. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Now, kailan tayo maging saint o mga saints? Paano yan? How? Of course, by sanctification. Linisin tayo sa lahat ng ating karumihan, tuwirin lahat ng ating mga kabaluktutan, buksan ang ating pagkabulag, at yung mga daan na hindi natin alam, lahat ipaalam yan ng Diyos. Basahin natin, paano tayo maging saints. 1 Corinthians 1:2. Praise the Lord. Unto the church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Yan. Sa mga sanctified in Christ Jesus, called to be saints, sanctified ka. Matawag ka lang na saint if you are sanctified. Jesus said, you are clean through the word. Diba? Punuin mo ng sabon ang iyong banyo. Ikamada mo yung sabon dyan, Safeguard, Dial, Irish Spring, ano pa? Lahat ng sabon. Sabihin mo,
liquid soap, lahat ng sabon. Kahit punuin mo yan, pero never mo naman ina-apply. Never mo naman pinabubula at ina-apply sa katawan mo. Ganon din ang Word of God sa buhay natin. Hindi tayo masanctify. Kahit tambakan pa tayo ng Biblia sa bahay natin, kahit magbasa pa tayo ng Bible most of the time sa isang araw na yan, kahit magsimba pa tayo daily, pero kung di naman natin in-apply, useless yan. Useless lahat yan. So to make it masanctify ka talaga, apply the Word of God. Praise the Lord. I-apply mo. Personally ikaw mag-apply para matuto ka. I-apply mo yan personally. And you will learn. Pag yan ay natutunan mong ma-apply mo sa buhay mo, and you used to it, bulahan ka. Anytime mamatay ka, anytime mo balik si Jesus. Alam mo, may nag-send sa akin dyan sa group chat namin. 7 days program of God. Yung 7 days program of God. Yung nakaprogram na ba, yung sinabi niya dyan na, I will declare the end from the beginning. So, ibig sabihin yan, dineclare niya ang beginning, God created, blah, blah, blah. Dineclare niya rin yung end. So, ibig sabihin yan, kung sa ano pa, yung dineclare ng Diyos, parang ito, the beginning and the end. Day 7 program of God. From Adam to Christ is 4,000 years. So equivalent to 4 days because 1 day is 1,000. From Jesus Christ to us, 2,000. So nasa 6 day na tayo. Malapit na siyang babalik for the rapture and for the first resurrection. Maliit, kunti na lang masyado. Because after that, millennium reign of Christ, 1,000. Makomplete yung 7 days na yan. Malapit na. Nasa 6 na tayo Bago yung millennium reign of Christ, babalik muna siya. Then after that, end of the world, everlasting life and everlasting death na. After the 7 days will lapse. Tapos pinoint yung probability, babalik si Jesus. Kunti na lang masyado. Kunti na lang masyado. But, let us not always think, dadaan pa ng ilang araw bago siya babalik. Let us always consider now. Kasi ang kaligtasan, hindi bukas. Di nga natin alam, may bukas pa ba tayo? So, kailangan, ang ating mindset, the coming and the salvation must be now. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, yung pag-lead ni Jesus Christ sa atin, gawin natin yan. Apply it daily. Kahapon, pumunta kami sa actually, past 12 na kami dumating kagabi, daling araw na, from Tibalog. Nag-render kami doon ng last night vigil kay Biboy. Biboy just 38 years old. Hindi pa siya nakalahati sa 80. Hindi siya nakarating ng 40 kaya, sa buhay natin, always consider na ang kaligtasan hindi bukas. Now, praise the Lord. Kaya lagi nating i-refresh yung kanyang mga guidance. Last verse, 2 Thessalonians 2:13 hanggang 14. Praise the Lord. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning
chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Yeah. Praise the Lord. See, pinili niya tayo sa kaligtasan. How? Through sanctification. By whom? Of the Spirit. Sanctification of the Spirit, which is the Spirit of God, dito sa kanyang banal na salita, na nire-reveal niya sa atin, and belief of the truth. Importante yung paniwala natin sa katotohanan ng Diyos. Paniwalaan natin yan, na walang pag-alinlangan. Kaysa ilagay mo yung paniwala mo sa hindi sigurado. Dito ka na lang manigurado sa katotohanan ng Diyos. Hindi ka pa mapalaw. Whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So ito na yung pag-obtain ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. So, I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in the paths that they have not known. I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, not forsake them. But the question is, who can be saint? Sino ang maging saint? Wala nang iba, yung nag-apply sa salita ng ating Panginoon Diyos na binabasa mo at pinapakinggan mo. And it is not your business, it is not my business to check you. Praise the Lord. It is not your business to check me, but it is God's business. It's up to us whether we handle ourselves in a right manner. Kaya mag-ingat tayo, prayerful tayo, search our hearts, and always ask God, lead me in the way everlasting. Magpag-guide tayo lagi sa Diyos. At buong puso nating kusa gagawin ang guidance, ang leading ng Diyos sa buhay po natin. Praise the Lord!